Hi guys. So, isang topic pa ulit tayo. Um, Madalas tinatanong sa akin ng mga nakakakilala sa akin ay kung masaya ba daw ako. Kasi actually naitanong na sa akin 'to ng isang pastor or not naitanong, nasabi na sa akin 'to ng isang pastor na parang mas maaliwalas ngayon ang mukha ko compared noong 3 weeks ago na una niya akong nakilala. So kung nakita mo ako or nakilala mo ako 3 weeks ago, kasagsagan talaga ng problema, hindi mo makikita sa mga mata ko ang kinang ng kaligayahan, hindi mo ako makikitang ngumingiti, or hindi mo ako makakausap ng matino. And everybody goes through that naman. Lahat naman tayo dumadaan tayo sa sitwasyon na magulo ang isip natin, lalong-lalo na kapagka may problema na unang bagsak sa'yo na parang pakiramdam mo gumuho ang mundo. Kasi 3 weeks ago gano'n naman talaga ang nangyari sa'kin, parang gumuho talaga, hindi lang parang gumuho talaga ang mundo ko. And alam naman na ninyo kung bakit, alam ng marami kung bakit. Ngayon, nakikita na ako ng mga tao na may ngiti sa mata, genuine na ang aking pagngiti, pagtawa. And it's not because tinalikuran ko yung problema ko 3 weeks ago, or it's not because binabalewala ko yung problema na dumating sa buhay ko. It's because na-realize ko na sa kabila ng lahat ng nangyayari, kasama ko pa rin si Lord. Nandito pa rin siya sa puso at isipan ko, hindi niya ako iniiwan. And siya yung nagbigay sa akin ng lakas para makilala ko ang mga tunay na tao sa buhay ko. Siya yung nagbigay ng liwanag para maliwanagan ako kung ano ang importante at hindi importante, kung ano ang dapat kong bigyang pansin at hindi dapat bigyan pansin. Kaya ngayon, kung makikilala mo ako ngayon, makikita mo ako yon. Hindi mo makikita na nagkakaroon ako ng problema, hindi mo mararamdaman na ang bigat ng dinadamdam ko or ang bigat ng dinadala kong problema. Dahil the Lord is lifting me up. Kumbaga, hawak ako ni Lord. Alam kong marami akong pinagdadaanan, marami akong kailangan tapusin na problema, ayusin na problema. Pero sa kabila ng lahat ng yon, parang ang gaan lang ng daan. Everything is so smooth. Kahit na parang bagyo ang dumating hindi lang parang, talagang literal pa nga na bagyo na dumating sa buhay ko. Pero ang kalmado, kalmado lang yung dagat, kalmado lang yung agos ng buhay ngayon. At yun ang pinagpapasalamat ko talaga kay Lord dahil binigyan niya ako ng tamang taong gagabay sa akin, tamang taong hahawak ng kamay ko at kasama ko na lumalaban at kasama kong nag nag ano ba yun, hindi kasama pero siya ang taong nagbibigay ng rason para maniwalang kakayanin ang lahat ng bagay. And that's the Lord, 'di ba? Kasi everyday hawak niya ang kamay ko, everyday hindi niya ako pinababayaan na mapunta sa maling tao. Mula pinanganak ako hanggang ngayon, andiyan pa rin siya talaga at yun talaga ay sobra-sobra kong pinagpapasalamat. Dahil ang bigat, kung tutuusin ang bigat-bigat talaga. Tapos siguro few days ago kapagka ito siguro ang topic ko, umiiyak ako. Pero ngayon ang gaan lang at naniniwala ako na He's doing everything He can para sa akin, para maging maayos ang lahat ng nangyayari. And later on siguro in life, mare-realize ko kung ano ang main purpose kung bakit ito nangyari, kung bakit niya 'to binigay sa akin, 'di ba? Hindi ko na siya nakikita, yung sitwasyon, hindi ko na siya nakikita na
problema. Hindi ko na siya nakikita na parang pinapatay ako ng sitwasyon. Ngayon kasi parang 'pag iniisip ko yung nangyari, iniisip ko yung sitwasyon, ang tanong ko na lang ay, ano kaya ang life lessons or ano yung main purpose ni Lord? Meron kasing purpose yan, eh. Lahat ng binibigay, lahat ng nangyayari sa buhay natin kasi nakasulat yan sa libro ni Lord. Alam niya na itong mangyayari na ito, and parang tayo lang yung hindi natin alam kung anong mangyayari, pero Lord knows everything. So, yun na lang, hindi na ako nagdadamdam ng sobra-sobra kasi parang tinanggal ni Lord sa akin yung sakit, and sobra akong nagpapasalamat. Sa kabila ng lahat ng tao na hindi naniniwala, sa kabila ng maraming controversials na mga sinasabi, binabato sa akin, papasalamat talaga ako na hindi ko maramdaman ang sakit, hindi ko maramdaman ang bigat dahil nandito siya. Siya lang yung kinakailangan ko na na magprotekta. The Lord is my shield, kumbaga. So yes, and alam ko naman, 'di ba nga sabi ni pastor na the Lord is our shepherd. So andiyan lang siya, gagabayan lang siya, ilalagay niya sa tamang landas kung saan dapat. So iyon. And sa vlog na ito gusto ko lang din, siguro iparamdam sa lahat ng tao na yung mga taong dumadaan sa sitwasyon na mahirap, na minsan pakiramdam natin wala ng way out, na parang, naka-stuck na lang tayo sa isang sitwasyon. Tiwala lang kayo, huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil lahat ng hirap na darating sa buhay natin, lahat ng pagsubok na ating pagdadaanan ay isang hagdan. Kumbaga, isa siyang steps ng isang level ng buhay natin, at bawat step na nalalagpasan natin, par palapit na tayo sa ating tagumpay sa buhay. So, yun lang, huwag kayong mawawalan ng pag-asa, huwag kayong panghihinaan ng loob dahil kapag winelcome niyo talaga si Lord sa buhay niyo ng buong puso, yung talagang iwe-welcome niyo siya dahil gusto niyo siya sa buhay niyo. Hindi dahil, "Ay, kailangan i-welcome ko siya para matulungan ako or para mabigyan ako ng solusyon sa problema ko." No, i-welcome niyo siya dahil gusto niyo siya sa buhay niyo. I-welcome niyo siya dahil alam niyo sa puso at isipan niyo na lahat ng problema, lahat ng nangyayari, siya lang ang magiging kakampi mo, siya ang sandalan mo, siya ang kasangga mo sa bawat sitwasyon sa buhay. So, yun, um, sa mga ibang tao naman diyan na naghihintay ng kung anong ikakabaksak naming mag-asawa or ako, hindi ko maintindihan, hindi ko ma-pinpoint kung ano ang satisfaction nun. Hindi ko maintindihan kung ano yung kaligayahan na dapat may bumagsak or dapat may masaktan, 'di ba? So, again, kung sakali man na hindi ninyo makita ang tamang landas, kaya sa pakiramdam ninyo ay ang magpahirap, magpahiya o lalong ilugmok ang tao sa sitwasyon na mahirap na nga yung pinagdadaanan nila, ibababa niyo pa sila, isang kaligayahan sa inyo. Sana maliwanagan kayo na sa halip na manghusga kayo, sa halip na ibaba niyo pa yung tao, ay sana makita natin, i-open natin ang puso natin na lahat tayo na nagkaroon ng pagkakamali sa buhay, gaano kaliit man yan o kalaki man yan, may pag-asa tayong magbago at matatanggap natin ang pagbabago ng isang tao kung aalisin natin yung negative thinking natin tungkol sa tao. Ah, Bigyan natin ng pagkakataon na iangat nila ang sarili nila, at ang pagkakataon na maipakita nila yung sincere na pagbabago nila sa pamamagitan ng mga magagandang
pinapakita, magagandang asal na ginagawa nila ngayon. Hindi kasi natin makikita yon kung naka naka-stuck lang tayo sa pagkakamali nila. Hindi natin matatanggap yung pagbabagong ginawa nila kung ang tinititigan lang natin ay yung masamang nangyari. Yun lang po, sana po ay ano ba yun, sana po ay mabigyan natin ng kaliwanagan ang lahat. Thank you po for watching. Until next time.